So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa May Rusi Kapihan Branch para sa update natin. Ngayong 2025, merong nilabas na bagong kulay. Hindi ko alam kung bagong kulay siya, pero bago sa aking paningin. Ano nga ba to? Ito yung Rusi Adventure X 150. So tara, ikutan natin ano nga ba ang bago dito. Tingnan natin kung sulit nga ba ang specification pa rin nito ngayong 2025 at yung presyo niya. Sulit pa rin nga ba? Tara, alamin na natin yan. Ayos na ayos siya. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel. So yun nga mga boss, no, ikutan natin itong motorcycle na to at ngayon ko lang din nakita at yung meron akong mga napansin sa kanya, may mga binago at meron din silang mga dinagdag. So tara, alamin na natin, walk around na natin. Ayos na ayos yan. So ayun na nga, ikutan natin muna. Comment nyo sa baba kung ano yung mga mapapansin nyo dito sa motorcycle na to. Ano ba yung mga dinagdag nila, ano ba yung mga inalis nila, ayan o. Pero yung specs, ganun pa rin naman. Kung ano yung specification dati nito, yung pa rin naman, wala naman silang dinagdag dito. At ito ay naka-disusi pa rin, pero wala silang dinagdag na keyless. Mali naman natin sa mga susunod na taon or sa mga susunod na mga version na ito is maglabas sila ng keyless. Ayan, umpisahan natin dito sa kanyang windshield. So ito, adjustable pa rin to. Dito pa rin siya ina-adjust. Yan, hinihila lang yan, both side, tapos taas baba lang yan. Okay, so meron tayo rito USB charging port para sa ating mahabang biyahe na kapag kailangan natin na mag-charge, no worries tayo na makakapag-charge tayo. Pero ang ano ko lang dito, nandito kasi siya ang worry ko lang dito is nandito kasi siya sa unahan, hindi siya nakatago. So kapag umuulan, matatalsikan siya, mababasa, hindi ba siya mapapasukan? Yun yung concern natin dyan. Signal light niya, LED pa rin yan, flexible, and sa part pa rin dito, maangas pa rin siya. Meron tayong carbon fiber finish na mukhang carbon, di ba? Ayan. Tapos projected lamp na dalawa, high and low, nandyan na rin yan. Tapos sa kanyang paligid or dito sa mga side niya, parang carbon fiber finish. And napansin natin dito sa side, yung decals niya, binago na yung decals. Meron tayong 4 bulbs, 150i. Ayan po yung kanyang mga dinagdag dito. Tapos napaka-minimalist talaga. Kung dati minimalist na siya or medyo may mga graphics naman siya, pero ito ngayon mas minimalist na siya. 'Di ba? Tapos yung kanyang sticker hindi na to natatanggal kasi yung coating niya nakaibabaw na talaga. So yan, may FI tayo rito, Euro 4. Yung side dito is glossy gray. Ito cyan color. Yung kanyang fender, may Rusi dito sa unahan. Okay na rin to. Okay na to na isa lang yun nandito. Goods yan, okay? So dito naman meron tayong rubber boots. You know, naka-telescopic fork tayo rito. Maganda yung fender niya. Combination din ng matte finish and glossy. May CBS na rin to or combi brake system. Ayan, extension mahaba din. Kagandahan din sa likod is malinis lang. Hindi masyadong naka-open, no? Konti lang yung alikabok na papasok diyan. Reflector side by side. Maganda yung mugs, isa sa mga talagang mugs na nagandahan ako dito. Pero sana maglabas sila rito ng spoke wheels talaga. Version na ganoon. Para at least talagang pwede na siya sa mga off-road, 'di ba? Pero ito sabi naman nila matibay naman 'to. Wala pa rin naman ako nababalitaan na merong issue sa ganito. Okay, yung size naman dito is 110, 80 by 14. Tubeless na rin yan at kagandahan, cordial na rin yung kanyang tires. Ayan. Sa side, meron tayo ritong single disc brake. Naka triple pad caliper tayo rito. Kagaya nung sa RFI kasi nga naka combi brake system siya.
So, ayan, side to side pa nga pala yung kanyang 4 bulbs and 150i dito sa side. Ayan. So, syempre, dito naman sa ating extension ng paa, meron pa rin tayong metal na ganyan. So, hindi siya basta-basta matatanggal or makakalikot kasi napakadami niyang bolts. 'Di ba? Matagal bago niya matanggal 'yan. Tapos yung kanyang side dito, yung decals, ayan, may decals tayo rito na parang speed. Meron tayong EFI dito. Dito kulay gray, tapos parang carbon fiber finish. Dito parang scratch resistance to. Ganda nito. Okay. Foot pegs, ganda rin ng design. Malapad, tsaka solid. Yan. Sa kanya namang gas tank, same pa rin naman ng dati. Meron pa rin tayong parang carbon fiber finish. Matte finish dito sa side. Nakadisusi pa rin tayo dito. Pero sana dito, nilagyan nila dito ng utility hook. Okay? Tapos dito naman, meron tayong side pocket. Ayan. Malalim din ang isang to. Yun, no? So, wala ditong USB charging port. Nandito kasi yung USB charging port niya. So, naka-naked handlebar pa rin tayo rito at upright position. And maganda pa rin yung panel niya rito. Medyo maliit lang pero goods na yan. Meron tayong adjust and select. Okay? So, sa mga switches niya, sumasabay talaga si Rosie. Pero talagang ordinary plastic na ginagamit niya. At kagandahan, hindi siya mukhang cheap tingnan. Bagay na bagay yung kanyang kulay dito. Yan, kulay red din dito. Okay, so dito sa lever niya, malapad. Smooth lang din. Meron tayong kill switch. Park light. Ayan, headlight na pala to agad. Headlight na agad and off. Electric starter. Maganda yung kanyang lever or yung bar end natin dito. Tapos yung throttle, sobrang babaw niyan. And meron din tayo rito ang flasher, high and low, hazard switch, signal light, and busina. Ayan. Yung lever niya is malapad din talaga rito. You know. So, kita nyo naman yan. And sa kanyang upuan. Ayan. Maganda yung upuan nito. Tingnan natin yung kanyang itsura. Ayan. Para siyang sandpaper yung design. Ayan. So, malambot din pero pag mga ganito, hindi siya agad-agad masakit sa puwet. No, yung saktuhan lang, yung nasa gitna lang siya, yung lambot, yung tigas, nasa gitna lang din. Pero ang kapal ng foam niyan. Ayan. Para sa mga 5 na nakagaya ko, kung gusto nyo patabasan to, kung medyo natataasan kayo, pwede pa. Pati yung OBR natin, makapal din yung foam. Tapos, may extension din yung kanyang upuan. Ayan. So maganda yung kanyang ginamit dito. So sana ganito lang din sa sa RFI. Pero malawak yung ating compartment. Ayan, oh. Alam ko full face kasya, half face kasya dito. Yan. So yung kanyang grab bar, na rin to, glossy. Yun, oh, ganda na rin nung kanyang finish. Sumasabay dito sa kanyang mga fairings. Kung ano yung kulay ng fairings, yun na rin yung kulay niya rito. Tapos glossy. And ayun na nga, dito naman sa side, yung ating decals, binago na. Iba nga, may X to dati. Pero may X pa rin siya. Pero mukha na siyang pa-cross. Ganda na rin. Tapos parang reflector, yung kanyang sticker na ginamit dito. And dito, water-cooled and adventure. Ayan. So, syempre, naka-liquid cooled tayo rito or water-cooled. Meron tayong cover. May cover din tayo dito sa likod na talagang hindi agad-agad madudumihan yung ating ilalim. Ayan. Tire hugger. Ganda rin, malapad. Matte finish. Dito naman sa kanyang tambucho, meron din tayong parang carbon fiber finish and then matte finish. So, sa tambucho niya talagang paangat tsaka stylish, bulking tingnan. Naka-dual shock tayo rito, adjustable, and yung ating rito, ang ating braking system is naka-disc brake pa rin tayo rito. Naka-single pot caliper. And meron din tayong swing arm. Ayan. So, yung tires naman is cordial din. Ang kanyang size is 130/70 by 13. Ayan. So, ito pa rin naman yung design para sa kanyang taillight. Unique style pa rin naman. And, ayan, ang laki talaga nung taillight niya rito. Signal light niya, flexible, and then LED rin. May plate light na rin tayo rito, reflector. Malapad yung ating lagay ng plate.
At ito yung mga gusto kong ano rito, pakita sa inyo. Ang ganda ng kanyang panggilid oh. Tingnan nyo to oh, binago nila rito oh. Ang ganda oh, kitang-kita na siya. 'Di ba? Ganda ng design, tapos magaspang. Yan yung datingan niya. Meron pa rin naman tayo ritong side stand kill switch. Ayan. So, ayan, sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle ngayon 2025? I-comment nyo naman yan sa baba para at least malaman natin kung ano nga ba ang saloobin nyo or kung mas trip nyo yung itong bagong design ng Rusi Adventure X 150i. So, alamin na natin yung kanyang presyo at yung specification nito at i-bike fit na rin natin ang isang to. So, tara. Ayos na ayos yan. Like living, I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? So ayun na nga ngayong 2025, nakita natin tong cyan color. Hindi lang din ako sure kung nakita ko na ba siya last year, pero ngayon ibang iba na talaga yung datingan niya. Tapos nakita nyo naman kanina yung mga binago rito at yung mga dinagdag nila rito at yung mga inalis sila at mayroon silang mga pinalitan kagaya dito sa panggilid natin. Kita nyo naman yan. So sakyan na natin itong Adventure X 150i. Okay, so ganun pa din. Pag tinanggal natin sa center stand, ramdam natin yung bigat. Pag sinide stand naman natin, ganyan ang itsura niya. So, hindi naman siya mukhang alanganin kapag naka-side stand. Pero ayan, 5'2" ang aking height. Sakyan na natin. Ano nga ba itsura natin dito? Naka-regular shoes. At syempre, ganito itsura natin. Tayo natin. Sobrang tingkayad. Ayan, sobrang tingkayad. Tapos, medyo natigasan ako sa, sa upuan niya. Or siguro dahil may plastic pa, nadudulas ako. Pero ayan, ang ganyan ang datingan natin. Okay? Siguro tamang basic training lang, no, lalo na sa traffic. Ganito tayo, ganito itsura natin yan. Side to side. Okay, kapag nabuwal tayo. Okay? So 5'2" na kagaya ko. Hirap siya kapag nasa traffic. Pero kapag bumabiyahe, ganito ang itsura natin. Napakaluwag. Ayan, napaka-komportable lang din niya. Tapos, extension ng paa. Ganyan, sobrang relax. Maluwag pa dito sa bandang gitna. Pwede kayong maglagay pa ng gamit nyo. And syempre, dito naman is yung OBR natin. Komportable naman niya. So, ayan. Yan yung itsura niya. Okay? So, turning radius niya, tingnan natin, turning radius, sobrang lawak. Yan, sobrang lawak din. Tapos yung shock niya, yan, gusto ko yung isang to. Tapos, yung lagi ko sinasabi sa inyo, paano tayo mag-check yung T-post niya, kung medyo malambot or medyo may tumutunog-tunog, pa-check nyo yun. So, ito naman, wala, goods to. You know. Yan, tapos sa shock sa likod, ayan, no. Diba? Kayo na ang humusga, okay? So, ayan, para dun sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, sumasabay si Rusi. Pagdating sa mga adventure scooter ngayong 2025, sana makita natin sila sa mga event na pinupuntahan din natin, lalo na yung mga Moto Expo. Tingnan natin, baka mamaya, sabagay kasi si Rusi may sarili siyang talagang marketing. May marketing strategy talaga si Rusi kahit hindi sila sumasali sa mga ganun. Pero yun nga, gaya nga nasabi ko sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, ilalagay ko yung contact number dyan ni Rusi Kapihan Branch kung gusto nyo ng ganitong motor. Or pwede nyo naman ako yung message para at least masabihan ko si Rusi Kapihan na nag-i-inquire kayo. Ayos yan, diba? So yan, center stand natin. Gano'n siya kalambot. Napaka-smooth lang kahit mabigat yung motor. Ayos. So, yun na nga mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nakakahalaga
ng 110,000 pesos. Pero syempre, pag kinuha nyo ng cash yan, sabot-sabot lang yan kay Rusi, baka pwede nyong hingian ng discount. So, ayun, sa tingin nyo, sulit ba ang presyo niya kapag kinuha nyo ng cash? At para naman dun sa mga kukuha ng installment, ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo ano nga ba ang kanilang installment, and may rebate pa yan. So ayan, comment nyo naman yun sa baba kung sulit nga ba ang presyo nito ngayong 2025 para naman dun sa mga nakagamit na, lalo na yung mga unang batch nitong motorcycle na to. Eh comment nyo naman dyan sa baba ano ba yung mga naging experience nyo sa motor na to. Ayos yan, di ba? So ayun na mga best, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga, ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand na motor ang itatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha.